Magandang araw sa inyong lahat. Maaari nyo na lang akong tawaging Lisa. Hindi ko nababanggitin kung saang lungsod ito nangyari, pero sigurado akong may mga palengke rin kayong napupuntahan na kahawig ng lugar na iyon. Masikip, maingay sa umaga, at tila may sariling buhay kapag dumidilim na. Nagtatrabaho ako noon bilang tindera ng gulay sa palengke. Simpleng hanap buhay lang pero sapat para sa araw-araw. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Kasabay ng pagdating ng mga delivery truck ang pagbukas namin ng pwesto. Sa oras na yon, kakaiba ang palengke. Tahimik pero may bigat sa hangin. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos mo. May isang bahagi ang palengke na iniiwasan ng karamihan. Ang likurang pasilyo. Doon nakaimbak ang mga sirang mesa, lumang kahon, at mga panindang hindi na nabenta. Madilim doon kahit tanghali at palaging may malamig na simoy na parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi ng matatanda, dati raw may nasunog na pwesto roon at may mga hindi na nakaalis. Hindi ako naniniwala noon. Para sa akin, tsismis lang iyon para takutin ang mga baguhan. Isang umaga, napansin kong may nawawala sa pwesto ko. Ilang kilo ng sibuyas at bawang. Maliit lang ang halaga pero paulit-ulit itong nangyari. Naisip kong baka may nagnanakaw sa madaling araw. Kaya isang araw, nagpasya akong manatili hanggang hating gabi para bantayan ang pwesto. Tahimik ang palengke pagsapit ng 11:00. Isa-isa nang nagsasara ang mga ilaw at ang mga bantay na lang ang naroon. Umupo ako sa likod ng mesa, hawak ang termos ng kape. Habang lumilipas ang oras, napansin kong parang may naglalakad sa likurang pasilyo. Mabagal, kaladkad ang paa. Sinilip ko, wala akong nakita, pero ramdam ko ang lamig na dumaan sa batok ko. Bumalik ako sa upuan, iniisip na baka pagod lang ako. Ilang minuto pa, narinig ko ulit ang yabag. Mas malinaw na ngayon. Parang papalapit. Tumayo ako at sinundan ng tunog hanggang sa likurang pasilyo. Doon ko siya unang nakita. Isang babaeng nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok, gusot, at parang basa kahit tuyo ang paligid. Suot niya ang lumang damit na parang uniforme ng tinderang, matagal nang nawala sa uso. Tinawag ko siya, tinanong kung may kailangan siya. Hindi siya sumagot. Lumapit ako ng kaunti at doon ko napansin. Ang paa niya ay hindi tumatapak sa sahig. Bahagyang nakalutang at ang anino niya ay hindi tugma sa ilaw. Bigla siyang humarap sa akin. Maputla ang mukha niya at ang mga mata niya ay tila walang puti. Itim na itim, parang butas. Ngumiti siya pero hindi gumalaw ang labi. Parang iginuhit lang ang ngiti sa mukha niya. Hindi ako nakasigaw. Parang may humawak sa lalamunan ko. Lumapit siya at sa bawat hakbang niya, bumibigat ang hangin. Naamoy ko ang usok, parang nasusunog na kahoy at tela. Bumulong siya, mabagal at malamig. May nawawala ka. Tumakbo ako pabalik sa pwesto ko. Hindi ko na inalala ang mga paninda. Kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas ng palengke. Hindi ko nilingon ang likod ko. Pero naririnig ko ang yabag niya, kasabay ng mahina ngunit tuloy-tuloy na pagkaluskos. Kinabukasan, hindi ako pumasok. Nilagnat ako at parang binugbog ang katawan ko sa sobrang pagod. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ako sa palengke. Nandoon ang mga kasamahan ko, parang walang nangyari. Tinawanan nila ako nang ikwento ko ang nakita ko. Sabi nila, baka raw na naginip lang ako. Pero may isang matandang tinderang lumapit sa akin. Mahina ang boses niya nang magsalita. Nakita mo na siya, sabi niya. Matagal na siyang nandyan. Siya ang nagbabantay sa likod. Kinuwento niya na noong dekada 90, may babaeng nasunog kasama ang pwesto niya sa likurang pasilyo. Naiwan siya roon dahil nagbibilang pa ng kita. Simula noon, may mga nawawalang paninda at may mga nakararamdam ng lamig at yabag sa gabi.
Akala ko tapos na ang lahat. Pero nagsimula ulit ang pagkawala ng mga paninda ko. Hindi lang gulay, pati pera sa kaha. Isang gabi, naramdaman kong may nakatayo sa likod ko habang nagbibilang ako ng benta. Hindi ko nilingon. Nanginginig ang kamay ko. May naramdaman akong malamig na daliri sa balikat ko. Hindi ka pabayad, bulong niya. Kinabukasan, napansin kong may marka ng paso sa likod ng mesa ko. Hugis kamay, itim at tila bagong-bago. Doon ko napagtanto na hindi lang siya basta nagpaparamdam. May hinihingi siya. Nag-alay ako ng kandila at bulaklak sa likurang pasilyo, tulad ng payo ng matanda. Humingi ako ng paumanhin, kahit hindi ko alam kung bakit. Ilang linggo ring tahimik ang palengke. Wala nang nawawala at wala na akong nararamdamang yabag. Akala ko ligtas na. Isang madaling araw, habang inaayos ko ang mga gulay, may nakita akong pamilyar na figura sa salamin ng yelo. Nakatayo siya sa likod ko, nakangiti pa rin. Dahan-dahan niyang itinuro ang kaha. Bumagsak ang barya mula sa kamay ko. Naiintindihan ko na ngayon, hindi siya kailanman umalis. Ang palengke ay hindi lang lugar ng kabuhayan. Ito rin ay tahanan ng mga naiwan. At sa tuwing may magbibilang ng kita, sa dilim, may isang babaeng nagbabantay, naghihintay ng bayad na hindi na kailanman mababayaran. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa palengke, iniiwasan ko ang likurang pasilyo. Pero kahit sa liwanag ng araw, minsan ay naamoy ko pa rin ang usok at naririnig ang mabagal na yabag na sumusunod sa akin. Paalala na may mga kwento ang palengke na ayaw magpahinga. Magandang araw sa inyong lahat. Maaari nyo na lang akong tawaging Mila. Matagal ko nang kinikimkim ang karanasang ito at ngayon ko lang napagdesisyonang ibahagi. Nangyari ito sa isang palengke na araw-araw pinupuntahan ng daan-daang tao. Pero kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay na nangyayari kapag nagsasara na ang mga pwesto. Isa akong tagapamahala ng maliit na tindahan ng karne. Hindi ako ang may-ari, empleyado lang, pero ako ang huling umaalis gabi-gabi. Trabaho kong siguraduhing maayos ang kaha, sarado ang freezer, at walang naiwan na bukas na ilaw. Sanay na ako sa amoy ng dugo, yelo, at hilaw na karne. Akala ko, wala nang kayang tumakot sa akin doon. Mali pala ako. May isang matandang lalaki sa palengke na halos hindi nagsasalita. Laging nasa dulo siya, malapit sa kanal, nagtitinda ng laman loob. Walang nakakaalam ng pangalan niya. Ang tawag lang namin sa kanya, Tatay. Kapag may nagtatanong kung bakit palaging sariwa ang paninda niya kahit gabi na, ngingiti lang siya at sasabihing may kumukuha. Isang gabi, nagkaroon ng inventory ang amo ko. Inabot ako ng hating gabi sa palengke. Patay na ang karamihan ng ilaw at ang tanging tunog ay ang patak ng tubig mula sa bubong. Habang nagbibilang ako ng pera sa kaha, napansin kong may nawawala. Hindi lang piso o barya, buong bungkos. Kinabahan ako. Alam kong wala akong ginastos. Kaya naisip kong baka may nakapasok. Kinuha ko ang flashlight at nag-ikot sa paligid. Pagdating ko sa dulo ng palengke, nakita ko ang pwesto ni Tatay. Bukas ang ilaw niya. Lumapit ako at tinanong kung may nakita siyang kahina-hinala. Hindi siya agad sumagot. Patuloy lang siyang naglilinis ng kutsilyo, paulit-ulit, kahit wala namang dugo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sinabi, "May kulang sa'yo. Kasi may sobra ka." Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Umalis na lang ako at bumalik sa pwesto ko. Kinabukasan, ibinawas sa sahod ko ang nawawalang pera. Masakit pero wala akong magawa. Simula noon, gabi-gabi na akong may napapansin. Kapag nagbibilang ako ng pera, parang may humihinga sa likod ko. Kapag nagsasara ako ng freezer, may aninong dumadaan sa salamin.
Isang beses, nakita kong may bakas ng kamay sa yelo. Malaki at tila may 6 na daliri. Tinangka akong mag-resign pero kailangan ko ng trabaho. Pinilit kong balewalain ang lahat. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang tumigil ang kuryente sa buong palengke. Emergency light lang ang gumana at halos wala kang makita. Habang naglalakad ako papunta sa labasan, narinig ko ang tunog ng kutsilyong tumatama sa kahoy. Galing iyon sa pwesto ni tatay. Hindi ko alam kung bakit pero nilapitan ko. Nakita ko siyang kausap ang isang figura sa dilim. Hindi ko makita ang mukha pero kita ko ang kamay. Mahaba, payat at nangingitim ang dulo ng mga daliri. Parang nasusunog. May inilapag si tatay sa mesa. Isang supot ng pera. Hindi pa sapat, sabi ng figura. Mabagal pero malinaw. Doon ko napagtantong may kapalit ang pananatiling bukas ng palengke. May presyo ang kita. Napaatras ako pero natapakan ko ang isang lata. Lumingon ang figura sa direksyon ko. Biglang bumigat ang katawan ko, parang hinihila ng sahig. Lumapit si tatay at bumulong. Huwag kang tumingin kung ayaw mong isama. Pumikit ako. Ilang segundo akong hindi huminga. Nang maglakas loob akong dumilat, mag-isa na lang si tatay. Nakatingin siya sa akin. Seryoso ang muka. May nawawala sa'yo, sabi niya. Bukas, ibalik mo. Kinabukasan, pagdating ko sa palengke, may sugat ang kamay ko na hindi ko maalala kung paano nakuha. Pagbukas ko ng kaha, eksakto na ang pera. Walang kulang, walang sobra. Pero may nakita akong kakaiba. May patak ng dugo sa loob. Mula noon, hindi na ako nagbibilang ng pera sa gabi. Hindi na rin ako nagtatagal kapag nagsasara na ang palengke. At 1 linggo matapos ang nangyari, hindi na pumasok si tatay. Sarado ang pwesto niya at sabi ng iba, umuwi na raw sa probinsya. Pero gabi-gabi, kapag dumadaan ako sa dulo ng palengke, naaamoy ko pa rin ang laman loob. At sa kanal, minsan ay may refleksyon ng isang figurang walang mukha, nagbibilang ng perang hindi kailanman magiging sapat. Doon ko natutunan na sa palengke, hindi lang pera ang binibilang. Minsan, buhay ang kapalit ng kita. Magandang araw sa inyong lahat. Maaari nyo na lang akong tawaging Arnel. Hindi ko nababanggitin kung saan ito nangyari, pero sigurado akong may palengke ring katulad nito sa lugar ninyo. Maaga akong magising, huli kong matulog at parang hindi kailanman nauubusan ng kwento. Isa akong pahinante noon sa palengke. Hindi ako nagtitinda, kundi tagabuhat. Kapag may bagong dating na gulay, isda o bigas, kami ang unang gumagalaw. Sa madaling araw, bago pa dumating ang mga mamimili, puno na ng sigawan at kalampagan ng lugar. Sanay na ako sa pagod, sa putik at sa amoy ng kung ano-ano. Pero may isang gawain na palagi kong iniiwasan, ang maghatid ng paninda sa lumang pwesto ng timbangan sa gitna ng palengke. Wala nang nagtitinda roon, pero ginagamit pa rin ang timbangan kapag maraming sako ang kailangang timbangin. Luma na yon, bakal na kalawangin at may ukit na mga numero na halos hindi na mabasa. Sabi ng matatanda, huwag ka raw mag-iiwan ng gamit doon at huwag na huwag kang magtimbang mag-isa kapag gabi. Hindi ko pinansin ang babala. Isang araw, kulang ang tao. Inutusan akong timbangin ang mga sako ng bigas na kakarating lang. Madaling araw pa lang at ako lang ang nandoon. Tahimik ang palengke sa oras na yon. Kakaiba ang pakiramdam. Parang may nakikinig sa bawat galaw mo. Inakyat ko ang unang sako sa timbangan. Mabigat pero sanay na ako. Habang tinitingnan ko ang karayom, napansin kong hindi ito humihinto. Paakyat baba kahit hindi ko ginagalaw ang sako. Akala ko sira lang. Tinanggal ko ang sako at inilagay ang susunod. Ganun pa rin. Mas lalo pang gumalaw ang karayom. Parang may idinadagdag na bigat na hindi ko nakikita.
Nang isulat ko ang timbang sa papel, napansin kong mas mabigat kaysa sa normal. Hindi ko na lang pinansin at tinapos ang trabaho. Kinabukasan, may reklamo ang may-ari ng bigas. Sobra raw ang singil sa kanya. Mali raw ang timbang. Napagalitan ako pero wala akong masabi. Alam kong tama ang sinulat ko ayon sa timbangan. Mula noon, gabi-gabi akong nananaginip. Nasa palengke raw ako, mag-isa at paulit-ulit na may umaakyat sa timbangan. Hindi sa ako ang inilalagay ko, kundi mga aninong hugis tao. Sa bawat anino, bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may hinihila pababa ang dibdib ko. Pagising ko, pagod na pagod ako. Kahit mahimbing ang tulog ko. Isang madaling araw, muli akong inutusan sa lumang timbangan. Tumanggi sana ako, pero napilitan. Habang binubuhat ko ang unang sako, may narinig akong bulong sa likod ko. Dagdagan mo. Hindi ako lumingon. Akala ko may ibang pahinante lang. Pero nang tumingin ako sa paligid, ako lang ang tao. Inakyat ko ang sako sa timbangan. Muling gumalaw ang karayom. Mas mabilis, mas malakas. Hindi pa sapat, bulong ulit ng boses. Nanlamig ang mga kamay ko. Tinanggal ko ang sako at umatras. Doon ko napansin ang refleksyon ko sa bakal ng timbangan. Ngunit hindi ako nag-iisa. May mga figurang nakadikit sa likod ko. Mapuputla, parang basa ang balat at walang mga mata. Napaupo ako sa sahig. Hindi ako makagalaw. Isa-isang umakyat ang mga figura sa timbangan. Kusa, parang sanay na sanay. Sa bawat umakyat, may pakiramdam akong may nawawala sa akin. Lakas, hininga, init ng katawan. Bilangin mo, sabi ng boses, ngayon ay mas malinaw. Ito ang kulang. Pinilit kong tumayo at tumakbo. Hindi ko na inalintana ang sigawan ng mga tao nang magsimulang dumating ang umaga. Umalis ako sa palengke nang hindi nagpapaalam. Ilang araw akong nilagnat. Sabi ng doktor, pagod lang daw. Pero alam kong may iba. Kapag tumitingin ako sa salamin, parang may bigat sa balikat ko na hindi nawawala. Pagbalik ko sa palengke matapos ang isang linggo, sarado na ang lumang timbangan. Tinakpan na ng trapal at sinilyuhan. May narinig daw kasing nahimatay doon at may isang pahinanteng hindi na muling pumasok. Lumapit sa akin ang isang matandang tinderong matagal na sa palengke. Tahimik niyang sinabi, hindi lang bigas ang tinitimbang dyan. Kapag kulang, kumukuha. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat sa katawan ko. Mabilis na akong mapagod at madalas akong hingalin. Hindi na ako bumalik sa pagiging pahinante. At tuwing napapadaan ako sa palengke, kahit sa tanghali, parang naririnig ko pa rin ang mahinang kalansing ng karayom ng timbangan. Paalala na may mga bagay na hindi dapat binibilang dahil kapag nagkulang ka, ikaw mismo ang dadagdag. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.